Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina River Park, Barangay Santo Niño, Marikina City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa kahabaan ng Marikina River. At mag-update na rin po tayo sa ongoing construction ng flood control project. Kung ano po ang nangyari after po umapaw noong Sunday, August 8, 2026. Nung Sunday naman ay umabot lang po ng 17.5 ang level ng ilog. Mapaw lang po siya ng saglit. Bandang gabi ay humupa na rin po kaagad. Ang level naman po ng ilog dito as of 2 PM today, August 11, 2026 ay nasa 14. Bumaba na po talaga siya ng husto. Napakalaking tulong nga po ng pagdidredging dito sa kahabaan ng Marikina River regularly at pag-build ng flood control project. Although hindi pa nga siya 100% tapos dito na segment, but still ang laki rin po ng tulong kasi napakabilis po humupa ang ilog dito. May mga warning po silang nakalagay dito. Pag umabot ng 15, first alarm, 16, second alarm, 18, third alarm. Pag third alarm, parang forced evacuation na yata yan or kailangan nyo nang mag-evacuate. So kung kayo ay nasa delikadong area naman po, ay hindi na po natin aantayin na mag third alarm pa. From second alarm pa lang dapat mag-evacuate na para po sa inyong safety. Ayan po ang napakalaking creek. Diretso po yan dito sa ilog. Pasyalan po natin yung river park dito mismo. Napakagaling naman ng LGU ng Marikina, walang pa tumpik-tumpik, nilinis po nila agad. Yan, ang linis na po. Napakataas na nga po ng elevation niya pero umapaw pa rin po. Hindi po katulad dati na napakababa. Yan po ang dating elevation. Siyempre, halos isang linggo po yung umulan. May tendency po talaga na umapaw. Ayan, umabot po dito. Wala po tayong makitang river park nung Sunday. At siguro hindi na magkakaroon dito ng retaining wall. At abangan na lang po natin guys kung magkakaroon pa po ba mga kabahayan na po dito or mga establishments. Baka hindi na magkakaroon dito ng retaining wall. Pero doon sa kabilang side, abangan na lang din po natin kung magkakaroon din ba ng retaining wall doon. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po ng Marikina River Flood Control Project ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang mga workers naman po ay mga Filipino, kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ang kabuuang project naman po ay nagkakahalaga ng 57 billion pesos at funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Ang project ay dito po nagsimula sa Marikina Bayan in Marikina City or River Park kung nasaan po tayo ngayon hanggang Barangay Manggahan in Pasig City at kabilaan po ang project. Kaya napakalaki po ng project ng DPWH or ng ating pamahalaan. Kudos po sa DPWH, mga LGU at sa lahat ng bumubuo ng Marikina River
Flood Control Project. Napakaswerte po guys ng mga taga Marikina City, Quezon City, and Pasig City kasi napakaganda po ang kanilang project at hindi po basta-basta Japanese construction firms po ang gumawa. Kaya marami nga po ang nagsasabi na ang Marikina River Flood Control Project ang pinakamaganda at pinakamatibay. No doubt po yan guys, lalo na kung napanood nyo po ang ating mga updates dito kung paano po nila ginawa. Ayan naman po ang temporary bridge. Tinatabi po nila yan pag may mga paparating na mga bagyo or mga baha para hindi po siya maanod. Yung bridge na yan ay umabot po yan dito sa gilid nung linggo. Kasi umapaw po talaga, wala tayong makitang river park nung Sunday. Time check 3 PM local time. Tingnan nyo guys, umaraw na naman po at sana tuloy-tuloy na po ito. Eleven steps po ito guys, yung binabaan po natin. Ganun na po siya kataas ang elevation niya. At ito naman po river walk. At ito naman po sa isa ay meron pong 3 steps. Marami pong mga nagsasabi at nagko-comment sa previous video natin na sana Japanese construction firms na lang daw po ang gagawa ng mga malalakihang project katulad ng flood control, mga tulay, mga kalsada at iba pa. At pati rin daw po Korean construction firms, gusto rin po nila. May tiwala po sila. Sa ngayon sarado pa po ang mga coffee shop and mga restaurants dito sa River Park. Ang Marikina River ay isa po ito sa binabantayan pag may mga paparating na mga bagyo at baha kasi low-lying area po dito. Ayan po ang statue ni Marikit, isa po sa mga iconic structure dito sa Marikina River Park. Diba guys, napakaganda po ng design ng River Park nila dito, parang amphitheater. Kabilaan po, ganito ang design.
Yan naman sa tinatayuan ni Kuya ay part pa rin po yan ng Riverwalk. Concrete na rin po yan dyan, kaso lang hindi pa nalilinis pati yung mga hagdanan dito. Doon naman po sa tapat natin ay Provident Village, na simula na nga po ang paggawa nila ng retaining wall na napakataas, nasa 5 to 6 meters din po ang taas. Yun nga, dito sa side natin, I'm not sure kung magkakaroon ba ng retaining wall dito. Kasi nga yung sa mga gilid niya ay mga private properties na po yan. So, abangan na lang po natin guys kung ano pong mangyayari dito. Proven and tested po ang gawa ng mga Japanese construction firms, kasi kung substandard pa po ang gawa nila, for sure magkukulaps na po ito or madadamage. Diba guys, kitang kita po na wala pong na-damage talaga. Ayan naman po sa tapat natin ang Barangay Kalumpang segment, part pa rin po ng Marikina City. Grabe, sobrang taas nga din po ang mga retaining walls dyan. Nasa 5 to 6 meters din po ang taas. Mag-update din po tayo dyan guys, abangan nyo po. Nasa pagaling mo pa lang, nasa pasarapan ako. Tingnan nyo naman po dito, ang dami na pong mga sasakyan nakapark at passable na po dito na area. Back to business na po. Sabi nga po, hanggang 2 linggo daw itong habagat, kaya ayan po, umulan na naman po ng malakas. Dito naman na side ay ito na po ang pinaka river wall nya. Ganito lang po siya kababa. At abangan na lang po natin guys kung makakaroon po ba dito ng retaining wall. Matagal na po natapos yung flood control dito na area, years na po, at ganito lang po siya kababa talaga. Kasi kung hindi po lalagyan dito ng retaining wall na yung taas nasa 5 to 6 meters,
may possibility pa rin po talaga na aapaw ang ilog dito. Katulad no nangyari nung Sunday. Nung Sunday ay hindi po pasabol dito kasi yung ilog umabot po hanggang dito lang naman po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay nanggagaling po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin, madadaanan po ang mga lugar ng Montalban, Rizal, San Mateo, Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Marami pong nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan ng Sierra Madre as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal quarrying, illegal logging, illegal mining at iba pang mga activities na nakasisira ng ating kalikasan. Kaya ang ending baha po at nagkaroon ng soil erosion. The moment na umulan or bumagyo at bumaha, ang mga lupa ay napupunta po dito sa ilog ng Marikina River. Kaya ang ending bumababaw po siya. And good thing nagkaroon po dito ng regular dredging dito sa kahabaan ng Marikina River. Kaya na-maintain pa rin po ang lawak at lalim ng ilog. Kudos po sa mga LGU dito sa kahabaan ng Marikina River. Ang Marikina River naman po pagdating sa Manggahan Floodway in Pasig City ay mahahati po ang direction. Ang isang direction po ay papunta sa kahabaan ng Manggahan Floodway, dire-diretso papuntang Laguna Dibay. Ang kabilang direction naman po ay sa Marikina River West Bank, diretso po papuntang Pasig River. Madadaanan po ang Parklings, Bridgetown, Rosario at iba pang mga lugar. So from Laguna Dibay, Pasig River, then diretso na po papuntang Manila Bay. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Marikina Bayan in Marikina City as of today, August 11, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.